Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo magpatuloy ng gawain po ng Diyos sa hapon pong ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sige po, manalangin po tayo. Amang Diyos, sa pangalan na aming Panginoong Hesus, patuloy mo kami, Lord, na kausapin, Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng karunungan, kaalaman, kapahayagan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At dalangin namin na patuloy mong buksan, O Diyos, ang mga spiritual senses namin. Gawin mo itong sensitibo, Panginoon, sa mga oras na to. Patuloy kang mapapurihan, madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pong pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Katulad po ng nasimulan po na topic ni Pastora Dayan po kahapon, 5 signs na ginagamit ka ni Satanas. Tayo po ngayon ay nasa pangatlo at banggitin ko lang po ulit yung pang-una. Kapag ikaw ay nagiging masamang impluwensya sa mga tao. Pangalawa naman po, nabanggit po niya na kapag ikaw ay nagiging katisuran ng mga tao. Tayo po ngayon ay nasa pangatlo na po. Dito po sa Roma chapter 14 verse 13. Ang sabi po dito, pangatlong sign na ginagamit ka ni Satanas kapag ikaw ay nagiging sanhi ng tukso sa mga tao. Ngayon po, ang tukso at ang kasalanan ay may kaiba. Ang tinutukso at ang nagkasala ay may pinagkaiba po. So, ang tukso po ay ito po yung pagnanais na gawin ang mali. Anumang bagay sa isip na humihikayat sa tao na gumawa ng kasalanan o lumayo sa kalooban ng Diyos, ito po yung kamalian sa isip mo, ito po ay matatawag na tukso pa lamang. Amen po. At ang kasalanan po, ito po yung pagpili na gawin. Yan. Ito po yung pagpili na gawin ang mali o labag sa kalooban ng Diyos. Ngayon po, kapag isinagawa mo na yung maling kaisipan o pagnanasa, doon ito nagiging kasalanan. Amen po. Sa madaling salita po, ang tukso ay pinto, at ang kasalanan ay ang pagpasok ng tao sa pintong ito. Amen po. Nabanggit po ng isang video na napanood ko, ang sabi po niya, sa pamamagitan mo pwedeng magsimula ang kasalanan. At may mga tao po na ginagamit ng Diyos at may mga taong ginagamit din ni Satanas. May mga tao po na instrumento ng Diyos at may mga tao din po na nagiging instrumento ng kaaway. Amen po. Malalaman po natin na ang isang tao ay ginagamit ng Diyos. Makikita po natin ang may mabuting resulta. Ito na ilalapit nila ang mga tao sa Diyos. Amen po. Malalaman naman po natin na ang isang tao po ay ginagamit ni Satanas. Makikita po natin na may masamang resulta. Ito, nahihimok niya ang mga tao sa kasamaan o kamalian. At sa pamamagitan po ng taong ito na itutulak niya ang iba sa pagkakasala. Ngayon po, sa pang number 3 po na sign na ginagamit ka ni Satanas ay kapag ikaw ay nagiging sanhi ng tukso sa mga tao. Basahin po natin dito po sa Roma chapter 14 verse 13. Ang sabi po niya, kaya nga huwag na tayong maghatulan. Sa halip, iwasan nating gumawa ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng ating mga kapatid. Amen po. So, isa pong bagay dito ay yung patungkol sa pananamit. Amen po. Meron po akong napanood na turo. Ang sabi po nung preacher, when you dress, think of others. Hindi po natin maaaring ipagsawalang bahala ang bagay po na ito. Kailangan nating maging maingat
kung paano po tayo mamuhay sa pananalita at sa gawa. At nabanggit rin po niya roon na our dress, like our speech and behavior, is an outflow of our heart. Yung imahe po natin, yung image natin, ay refleksyon ng relasyon natin sa Panginoong Hesus. Amen po. Katulad po ng sinabi po ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, sa ang salita ng version, ang sabi po niya dito, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na spiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Pansinin po natin, nabanggit po dito ng salita ng Diyos na yung katawan natin ay hindi sa atin, hindi natin pag-aari. Dahil ito po ay tinubos ng Diyos sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at ang banal na Espiritu po ay nananahan sa ating mga katawan. Amen po. Katulad po ng sinabi sa Ezekiel chapter 43 verse 12. Ang basic law, sabi niya po dito, ang basic law of the temple is absolute holiness. Kung isi-search po natin sa internet ang itsura ng templo ng Diyos noong Old Testament, o kung babasahin po natin ang Biblia at mababasa po natin sa Biblia, makikita natin na ang itsura ng templo po ng Diyos noon ay talaga namang napakaganda. Amen po. Doon sa labas, nandun yung makikita natin yung kagandahan ng templo. Amen. Yung perfection ng templo, yung beauty ng templo po. Pero, ang sabi niya po dito, kahit dun sa labas o sa loob, makikita ang kabanalan at mararamdaman ang kabanalan. Amen po. At sabi niya po dito, the temple must reflect holiness. Ulitin ko po ulit, ang basic law ng temple, ang sabi po ng Ezekiel chapter 43 verse 12, ay absolute holiness. At sa bawat isa po sa atin bilang mga templo ng Diyos, dapat naroon po na makitaan po tayo ng kabanalan sa ating pamumuhay, specifically sa ating pananamit. Amen po. Ang isang nagiging sanhi ng tukso sa mga tao ay yung pananamit. Amen po. Ngayon po, dapat naghahari sa kalooban natin ang Panginoong Hesus at napararangalan sa panlabas nating anyo ang Diyos. Amen po. Dapat kapag pinagmasdan po tayo ng mga tao, itutulak sila nitong papurihan ang Diyos at igalang ang Diyos. Amen po. Ang sabi po nung isang quotes na nabasa ko, dress in a way that honors who you are and the God you serve. Isa pa po, ang sabi niya, what you wear can build others up or cause them to stumble. Ang mga Kristiyano po ay dapat nagiging pagpapala sa iba. Hindi po nagiging katitisuran. Amen po. Maging pagpapala po tayo sa mga nakakakita po sa atin. Katulad po ng nabanggit po ni Pastor Vlad, your appearance matters. Sabi po ng Bible, man looks at the outward appearance, but God looks on the heart. Ngayon po, tayo po ay nasa mundo pa. Kaya, marami pong mga tao ang makakakita sa atin. Amen po. Pero wag po nating kakalimutan, ang goal po natin ay maitaas ang pangalan ni Jesus. Wag po nating kakalimutan na ang goal po natin ay makilala ang Panginoong Jesus. Hindi po natin goal na maging sikat po tayo. Amen po. Hindi po natin goal na
makilala tayo, kundi yung Jesus na pinaglilingkuran po natin. Amen po. Dito po sa Mateo chapter 5, verse 16, ang salita ng Diyos version, ang sabi po dito, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Paliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at purihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ngayon po, si Jesus po ang ilaw ng sanlibutan. At ang goal po natin ay yung makita si Jesus sa pamamagitan po natin. Maramdaman si Jesus sa pamamagitan natin. Marinig ng iba si Jesus sa pamamagitan po natin. Amen po. Ang sabi po ng isang quotation ulit na basa ko po, a heart aligned with God will desire to reflect His order, His purity, and His holiness even in what we wear. Amen po. Ulitin ko po ulit, ang image po natin, ang imahe po natin ay refleksyon ng relasyon natin sa Panginoong Jesus. Last verse po dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 3 to 4, do not let your adorning be external, but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. Amen po. At last po, na dapat aim po natin ay yung Romans chapter 12, verse 1 to 2. Yung templo natin, yung katawan po natin, ay offering po natin sa Diyos. At dapat yung offering po na ito ay banal. Amen po. At kapag nakita ng mga tao, napagpapala po sila. Hindi lang ang Diyos, kundi ang mga tao. Amen po. So, manalangin po tayo. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa mga oras na ito, dalangin namin na tulungan mo kami na mamuhay sa kabanalan at makita, Panginoon, ang kabanalan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na itanim mo sa matabang parte ng puso namin ang mga salita mong ito, O Diyos, at patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin.